Bakit nga ba tinatawag na vice ganda ang pambansang kabayo na to? Alam niyo ba na kahit kailan hindi ako nakafollow sa kabayot na to? Dahil hinayop na pak na talaga ang pambansang hayop na kabayo na to. Tika lang, bakit naman ganyan mukha mo? May pawig at makeup ka pa. Para kang super naman ba? Ay! Uy! Ay pangit pa ang tatay. Sa araw-araw ay baka ka makapaawa. Gusto mo ng pag mo na kami ikamay. Agay! Ari! Pati si Mimi. Ulat yan. O Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, hindi siya dinidisbar. Totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa. Tampok sana ang pinto, sayaw ng mga tao, biglang nahinto. Buhok may Gucci, tarang pa kay Gucci, suot mo'y gawa, ito'y pinanggaling kay Hello! Sabayan natin si User Claire! Gagantay! Gagantay! Sige lang, sige lang! Gagantay! Ay, bakit sir? Mananalo na wala di mo lang pinagpawisan. Ah, ganoon? Kasi gusto ko naman yung manalo ako na maramdaman yung sakit ng suntok pa. Alright, welcome back to my channel! Yes, Marcos Bangag. Alright mga guys, marami po tayong pag-usapan ngayon, pero unang reaction natin dito kay Teklang Kabayo, itong kabayong animas na vice ganda. Dahil sa'yo, ang dami na pong kabayo sa social media. Ma-picture man or ma-video, ang dami ng kabayo sa social media dahil sa sinabi mo, gunggong kang animas. At pinarma ka na agad. Ito na po mga guys, ipapakita ko sa inyo unang video dito. Davao City Council talagang giniskas at kasulukuyang pinag-uusapan na ang pagdeklara dito kay Binisir. Binisir na kalbo. Animas. Ayan, kawawa ka ngayon. Diba? Mas marami na nga din ngayon na isama na yung mama mo sa mga memes. Masaya ka ba dyan? Diba? Respect agad yung karma. Ikaw kabayo ka. Ito, panoorin natin itong video mga guys. Patungkol dyan kay kabayo na madeklaran ng persona non grata ng Davao. Para sa akin, kung pwede, whole Mindanao, ista ng Mindanao, persona non grata itong animas na kabayo. Let's go. Comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayan, mirisi sa'yo. Mas ka, diba? Grabe ka kasi, wala ka kasing patawad. Sana binalato mo na si Tatay Digong dahil matanda na. Talagang pinagtawanan niyo pa. Pinapakapakan niyo si Tatay Digong. Huwag ka na pumunta dito, animas kang kabayo ka. Huwag ka nang maghasik ng laging bilis. Yan, karma. Ang bilis ng karma sa'yo. Alright, dumago naman tayo dito sa ibang balita mga guys. Nga mga guys, flood control investigation parang patungo na po dito kay Saldico. No? Alamin natin kung ano ba talaga ang nangyari before dito kay Saldico. At ito nga ang surprising mga guys. Kasi parang si Pangulo nagpa-imbestiga ng flood control ngayon as if hindi niya alam. Naku po, dito po makikita natin na even before pa po, alam na po ni Bongbong Bangag Marcos ang nangyari dyan sa budget. Lalo na pumutok yung BICAM. Naalala niyo mga guys? At ano ang nangyari noon? Ito po ang nangyari noon nung pagkatapos ng pumutok ang BICAM. At dito rin natin makikita na alam na po dati ni Pangulo
kung sino ang nangurap dyan. Bakit ngayon lang niya sinasabi? Ito, panoorin natin mga guys, si Auntie Claire, pasok! Unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil lang isa sa pinakamahalaga at pinaka-ma-influensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Nag-resign ba? Nag-resign na? Si Kong Zaldico? Sa kanyang pagiging, sa Bakit nag-resign? Auntie Claire. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Chair hears no objection. Said motion is carried. Hindi nyo ba napapansin yan? Ha? Parang orchestrated na, coordinated ni Bangag. Bakit? Dahil even before pa, alam na ni Bangag nung pumutok yung issue ng BICAM, alam niya kung sino ang salarin niya. Tapos plano na nilang ilaglag si Zaldico. Ito na ngayon, nag-motion ang kanyang junior. Diba? Si junior. At sino ang tumanggap ng motion? Walang iba, si Tambaloslos. Tapos, nagpapa-as-if sila ngayon na hindi nila alam yung flood control na scandal at nagpapa-investiga na sila, di ba? Parang ginagago nyo lang kami, Mr. President. Alam nyo na pala even before, patuloy tayo tingnan nyo. Session suspended. Oo, parang parang talabasa ko rin doon sa kanyang pahayag. Bakit parang biglang napatalsik sa kulambong itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang motion ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Meron. Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Usual excuse. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sa media, so parang may nabuti naman niya na rin mag-resign dahil mukhang sa kalusugan niya. Hindi. Oo. Hindi. Di ba yun ang sinasabi niya? Baka naman na-pressure siya. Bakit? Baka naman na-pressure siya sa mga development, sa mga pangyayari, sa budget. Saan sumabit si Ko? Ayun na. Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo nagawa ng pinal na verasyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng public works budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork para lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line rin ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Diba? Si Ko ang unang nalaglag. Alam na dati ni Marcos yung anomalya dyan sa flood control. Kaya nga, itong investigation ni Bongbong Bangag dyan, itong mga congressman, parang meron na silang gawang script Kasi imposible investigahan yung sarili nila. Alam na nila kung sino ang kanilang magiging casualty dyan, itong si Zaldico. Kawawa po kayo, Zaldico. Oo. Ay, kayo po talaga sasalo sa lahat ng mga kasalanan nito nila. Ito na po, parang sakripisya lang talaga nila si Zaldico. At before pa in-announce ni Bongbong Bangag Marcos dyan, sa flood control, no,
meron nang nakaplanong gagawin itong si Tambaloslos. Ano kaya? Di ba? Anak ka ng Kamara mga guys, yung simulan nilang investigasyon dyan sa anomalya sa flood control, ito na nga po, umarangkada po si Chobe Chanko. Yan! Shout out sa iyo, mabuhay po kayo. Suportabo natin ito si Chanko mga guys. Talagang unang hearing pa lang, nasupal pa na sila dito mga guys kasi parang hindi nila sinusunod yung mga rules nila. Kaya shout out sa iyo dyan, Chobe Chanko, no? Mayos kayo mga tulunggis. This is your chance na malinis naman yung mga pangalan nyo dyan. Mabigyan naman ng kunting dignidad yung kamera. Ayusin nyo yung investigasyon dyan. Yan. Eto na nga, kaya manawagan tayo dyan kay Saldico. Saldico, this is your time na magsalita na po kayo dyan kung sino-sino ang mga sangkot dyan, paano talaga ang nangyari dyan. No? Kawawa kayo, Saldico. Para sa akin, it's just my opinion. Kasi parang matutuluyan po kayo dito sa investigasyon. O, tingnan niyo yung mga headlines. Patungo na po dyan sa kumpanya niyong Sandwich. Kaya ikaw, masasandwich ka talaga ni Bunjing at saka ni Bangag. At dumako naman tayo dito mga guys kay Secretary Romulia. Yung pagmumukha niya, talagang ayaw niya talagang bitawan. Gusto niya talagang maging ombudsman. Anong masasabi niyo dito mga guys? Diba? Kaya ito, papakita ko sa inyo kung paano siya binatikos at binalatan itong ni Topacio. Let's go, Topacio. Ombudsman si Boying Remulla. Yun, nakakalungkot talaga yun. Yung pangalan niya, diba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, Freycinet Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Ano yan? Sabi niya kasi, disqualify kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan eh. Madidismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano may didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. O pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. O, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, in-impeach nga eh. Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Di mas nahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na, tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo.